Ang Pasko raw ang pinakamasayang araw sa buong taon. Sa pagsapit nito, marami sa mga tao ang may iba't ibang hiling. May humihiling ng damit, sapatos, pera, o kaya ay magarbong Noche Buena. Mayroon din na ang gusto ay pahinga, saya, o kaya naman ay kumpletong pamilya. Ngayong Pasko, isa lang ang aking tanging hiling. Healing. Paborito namin ng kapatid ko ang papalapit na araw ng Pasko. Pagkatapos ng sambang gabi, hindi kami pwedeng umuwi ng walang dalang bibingka at puto bumbong na sabay-sabay naming kakainin pag-uwi. At syempre, sa mismong araw ng Noche Buena, bago kami magsaya at kumain ng handaan, nais naming pasalamatan ang dahilan kung bakit dapat naming ipagdiwang ang Kapaskuhan. Si Jesus, na isinilang sa sabsaban mula sa kaharian ng langit ay bumaba upang magbigay ng kaligtasan at pag-asa sa sanlibutan. Maliban doon, ngayong Pasko, ang nais kong matanggap na regalo ay kagalingan. Lord, maraming salamat po dahil umabot po ako sa Paskong ito at nakasama ko po ang aking pamilya. At Lord, naniniwala po ako sa kakayahan po ninyong magpagaling. Kung kinaya po ninyo noon na pagalingin ang mga may kapansanan at buhayin ang mga namatay, alam kong kaya rin po ninyong gawin ito sa akin ngayon. Panginoon, pagalingin niyo po ako mula sa sakit na ito upang makita ng mga tao na ikaw ay tapat sa sino mang tumatawag sa iyo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Pero hindi lahat ng hiling ay may kasagutan. Tatanong daw, kamusta pa yung result ni Joseph? Mrs. Pinalulungkot ko po. Bumalik po yung cancer ni Joseph. Nag-relapse po siya. Nag-relapse? So, Hindi man natin maintindihan, pero naniniwala ako na lahat ng pangyayari ay may pahintulot ng Diyos, maging sa mga pagkakataon na hindi na natin lubos maunawaan. Pero salamat sa Diyos, dahil kahit sa pinakamatinding pagsubok, nagpadala siya ng mga taong bukal sa puso ang pagtulong. Mga tamang kaibigan na kasamang makipaglaban kahit sa sakit at karamdaman. Ngunit kagaya ng ilaw na biglaan kong mapundi at walang pasabi, dumating ang pagkakataong hindi ko inaasahan. Sa gitna ng pag-asa at panalangin, ay may mga kamay na pumiglas mula sa matinding pagkakakapit sa panalangin sila ay gagaling. Sa puntong iyon ko naunawaan na ang buhay ng tao ay maikli lang. Ngunit doon ko lang din napagtanto na ang tunay na katapangan ay hindi nakikita sa lakas ng katawan, kundi sa pananampalatayang hindi sumuko kailanman. Maikli man ang naging buhay ng aking kapatid dito sa mundo, pero naniniwala akong naging makabuluhan naman ang buong 20 taong naranasan niya ang milagro at kabutihan ng Diyos. Mga buhay na tinulungan niyang mabago, mga taong binigyan niya ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang kwento, at higit sa lahat, nakaranas siya ng totoong pag-ibig mula sa maraming tao. Masakit mawalan ng kapatid, ngunit hindi ko alam kung gaano pa kasakit ito para sa aking mga magulang. Sabi nga sa isang pelikula, ang tawag sa asawang namatayan ay byuda. Ang tawag sa anak na namatayan ng magulang ay ulila. Pero walang tawag
sa magulang na namatayan ng anak. Dahil kahit kailan, walang salita ang makakatumbas sa sakit na nararamdaman ng magulang na nawalan ng anak. Ngunit gayunpaman, ang Diyos ay hindi nagkulang. Patuloy niyang ipinadama sa amin ng yakap niya. Ipinaramdam ni Jesus na sa bawat pagkawala ay may liwanag, sa bawat lungkot ay may pag-asa, at sa bawat pusong sugatan, dala niya'y kagalingan. Kakaiba ang Paskong ito para sa aming lahat dahil sa unang pagkakataon, may bakanting upuan sa hapag. Noong bata ako, palagi kong naririnig tuwing Pasko ang salitang Emmanuel na nangangahulugang kasama natin ng Diyos. At ngayon ko lalo itong naintindihan. Hindi man kami kompleto sa Noche Buena, ngunit kasama pa rin namin ang Diyos. Hindi lang sa saya, kundi maging sa lungkot. Lalo na sa lungkot. Ngayong Pasko, isa lang ang aking tanging hiling. Kagalingan. Hindi na para sa aking kapatid, kung hindi para sa amin at sa bawat pamilyang magdiriwang ng Pasko na hindi kumpleto. Sa lahat ng nilikha ng tao, tanging musika lang ang madadala niya sa langit. At bago tuluyang magpaalam ang aking kapatid, nag-iwan siya ng isang napakagandang awit. Isang awit na nagpapaalala na ang Diyos ay tapat kahit sa mga pagkakataon na iba ang tugon niya sa ating mga panalangin. Maging sa mga sitwasyon na hindi natin kayang itaas ang ating mga kamay para magpuri at sa mga panahon na nanghihina ang puso. Tapat ang Diyos at kailanman ay hindi mababago nito ang katotohanan na si Jesus ay pag-ibig, si Jesus ay pag-asa, si Jesus ay kagalingan sa lahat ng pusong sugatan, sa lahat ng taong naiwan at sa lahat ng nawalan. Pagmamahal sa akin ng Diyos, walang katulad. Ako'y inibig sa gitna ng aking karumihan. Mga sugat ko'y hinilom mo, Jesus, aking Ama. O Diyos, ika'y tapat kailan pa man.